pag hindi mo po yan binalahan, volume po ng tubig ang kanyang ilulukit. Hindi po yan makakalukit ng gold kapag walang bala dahil wala po yung content ng gold para makalukit po ng gold. Muli ko pa rin pong ibabahagi na bago nyo po bukayin o bawasan yung lupa ay dapat ini-estimate nyo po yung lalim. Ang manual locator ay may kakayanan na makapaglukit kahit napakaliit lamang. Kapag naitusok mo na po dito ang dulo ng magnetic wire, pupunta ka ng north, nakaharap ka ng south. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katiits. Hindi mo pa rin po ng pinusuan ng ating isa katiits mula po sa probinsya ng Catanduanes. Ito po yung long range locator, triple antenna. At ito po ay bala-bala. O ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulukit ng ating triple antenna. So mga kababayan, pag hindi mo po yan binalahan, volume po ng tubig ang kanyang ilulukit. So hindi po yan makakalukit ng gold kapag walang bala dahil wala po yung content ng gold para makalukit po ng gold. So mga kababayan, mga katiits, kapag ang isang locator po ay nakadirekta na yung paglagay po ng load na kung ano po yung hahanapin, kung gold, ididirekta mo na po yan kahit hindi mo na balahan, gagamitin mo na lamang, yan na po ay makakalukit na ng gold. So mga kababayan, napaka-importante po na dapat ang isang locator ay hindi po siya nakadirekta na nakalagay po sa balahan natin locator o direktahan na. Ano po ang gusto mong hanapin, tulad po ng diamond at yung ang locator mo po ay nakadirekta na may load na po siya, so hindi mo na po siya magagamit sa paghanap ng diamond dahil ang locator po natin ay direkta na po siyang may load. So mga kababayan, maganda pa rin po na kailangan manual siya at bala-bala, wala pong nakadirektang gold sa atin pong triple antenna o mag-single antenna. At ito pa rin mga katiits, mga kababayan, ito po yung Japanese one at aurameter na pinagsama ko. Kaya ang tawag po dito ay Japanese aurameter na po pwede po itong pahabain at pwede rin naman po itong paiksiin. Nakatulad kapag gagapang ka sa ilalim, may butas, so pwede po itong paiksiin, pwede maliit ang butas at pwede rin po itong malaki ang butas. So napakasimple lang po dito dalhin. Kahit ito ay nakalagay lang sa likuran o sa bag, ay okay na po itong ating Japanese aurameter. Muli mga kababayan, mga katiits, muli ko pa rin pong ibabahagi sa paggamit pa rin po natin ng triple antenna o maging single antenna at ito rin po Japanese aurameter sa pag-estimate po ng lalim, pero ginagamit po muna natin itong Japanese aurameter o alin po doon sa Japanese one maging aurameter sa pag-estimate po ng lapad na detection ng aura ng gold na kapag naituro na po ng locator ay gagamitin na po natin ito o maging doon sa Japanese one at aurameter. So kailangan, napakahalaga po niyan na bago nyo po bukayin o bawasan yung lupa ay dapat ini-estimate nyo po yung lalim gamit po magnetic wire para alam nyo mga katiits kung gaano kalalim yung huhukayin po natin. Mayroon po tayong idea na ganun lang kalalim at yun po yung estimate na binibigay ng magnetic wire. So mga katiits, napakahirap po niya na kapag hinukay na natin, hindi natin alam kung gaano kalalim yung hukayin. So kailangan lagi po tayo gagamit ng aurameter o Japanese one at ganun din po itong Japanese aurameter para mahuli po natin yung aura ng gold. Na kapag lumalim po yun ang lumalim na doon po sa ating katiits na hukay na po nila ay naabot na ng 40 feet, so maaari po yan sa paglalim po ng 40 feet na yan at kung nasa tama po yung hukay sa tagiliran, sa pader po ng ating hukay ay naandyan po yung mga giveaway. Kaya mahalaga po kapag hindi mo po sinukat yung lalim at nagpatuloy ka sa paghukay, gagamitin mo yung aurameter o Japanese one habang kada isang pala, dalawang pala ay ginagamit po yan para mahanap po natin yung giveaway. So
So mga kababayan, mga katits, ito pa rin po yung pinusuan ng ating sa katits. Muli nyo pa rin po samahan sa demo pa rin po ng ating pong mga gamit. Ang locator po, mga katits, mga kababayan, ay bala-bala. Gusto pa rin pong maghanap ng volume ng tubig na kung kayo magkapakabit sa mga bukid, sa palayan. So ito mga katits, maging triple antenna, maging single antenna, ay huwag siyang babalahan. At pinakang main o underground sa ilalim ng lupa ng tubig ay malulukit po ng ating locator. Maging sa paggamit po natin ng flowing na kusang tumutulo po yung tubig sa tubo. Dito pa rin mga katits, meron po ako binala dito. Ito po yung 24 karat na gold ring. At meron din naman po ako ilulukit dito. Ito po yung 18 karat gold na ring. Yan. Mga katits, mga kabayan, yung hindi po kaya na ilukit po ng mga battery operated tulad ng ATS, ay hindi po kayang ilukit yung napakaliit na bagay tulad ng hikaw o singsing, lalo na kapag yan ay battery operated. So ito po mga katits, mga kababayan, ang manual locator ay may kakayanan na makapaglocate kahit napakaliit lamang dahil manual siya. So ito pa rin, mahalaga pa rin po yung paggamit natin, pagpahid ng dulo ng antenna sa lupa, at malaki po ang may tutulong yan. So sa pagtaas pa rin po mga katits, napakahalaga ng handle. Kailangan po yan ay hindi nagbiwigil para hindi po siya mahirapang kumanan kumaliwa. So sa pagtaas pa rin po natin, tamang pisel, hindi man siya baluway dahil kapag umigot siya hindi siya nagiwang, kaya tamang pisel, may higpit na konti. Pag itinaas mo yung mga katits, bakit ang pamantayan natin, kaya tama lang po yan. At huwag na pong tataas, huwag naman pong mababa. So huwag pong nakataas ang ating dulo, tungo ng konti. Pag i-level mo po yan, tungo mo ng konti. Kapag ginamit mo na po yan, sa antenna ka natitingin, pakikiramdaman mo po yung dulo ng antenna, kung saan po siya pipitik, bagay sa kaliwa, bagay sa kanan, tutustusan mo lang yan. Huwag mo po siyang kukontrahin. Ganun po yung paggamit natin. Higit sa lahat mga kababayan, mga katis, focus pa rin yung kaisipan, hindi po naglalayag. Magaganahin po natin yung magnetic field, yung ground natin, yung pulso natin. So mahalaga po yan mga katis. Dapat fresh ko ang kaisipan. Pa rin mga katis, mga kababayan, pag itinaas mo po yan, kapag natutunan po kayo sa pagtaas niyan, napakasimple na po yung gamitin. So yan, sa mga katis po natin na mga professional na, yan, alam nyo po yung aking binabahagi. Ayan, ganyan po yan mga katis. Sa paghawak po natin ng triple antenna, bagay single antenna, tinitingnan ko agad kung saan bumabaling yung dulo. Ganun po yan pakikiramdaman natin. Ayan. At sa paggamit pa rin po natin ng locator, sa mabilis ang pamamarap, pag itinaas mo locator, magkakaroon ka ng idea na doon agad siya babaling. So na doon po yung aura ng gold, doon po yan lumalabas. Ito pa rin. Ayan. Ito pa rin po yan. Ito po yung aura ng gold. Ito pa rin. Ayan. Kapag taas pa rin po yan mga katis, kapag tinaas po yan, kaliwat kanan ba yan, ay tuturo po yan sa atin pong target. Kaya kahit po yan malalim yung pagkakabaon, dahil lahat po ng aura ng gold, kaano man yung kalalim, ay sa ibabaw pa rin po yan sumisingaw. Ayan. Ito po yan at ito po yung aking tatapatan gamit po ang triple antenna. Ito pa rin. Yan. So ito pa rin mga kamis, mga babayan. Pag pinakita ko po yan, ito po ang ating triple antenna ay kung saan umiikot uli. Yan, maluwak po yung pang-ikot niya. Ang gaya po ay bumilis na bumilis. Lalo na pagkabuo na po yung kanyang frequency, yung kanyang signal. Yan mga kamis, mga babayan. Ito po yung ating target. Ito po nasa kanan po. Kapag bumuo po siya ng frequency, ay iikot na po siya. Yan yung kagandahan. Napakaganda po niya gamitin at napakaganda pang-ikot niya. Huwag po natin pipersen yung kanyang pang-ikot.
at kung saan po yung ikot. Yan, ito mga katids, mga kababayan. Yan, ito pa rin. Ito po yung pinusuan ng ating sa katids mula po sa Catanduanes. So mahalaga yan mga katids. Pag pinisil mo po yan, tamang pisil, lalo na kapag magpapaigot ka na dito, kailangan talaga bidyong mahigpit na yan para hindi po magpagiwang-giwang. So mga kababayan, mga katids, muli ko pa rin kung ibinabahagi bagi sa orometer, Japanese 1 at Japanese orometer, na kapag nalaman mo na po yung aura ng gold, kahit malalim yan, ginamit po ang locator, lalapitan na po natin yan at gagamitin po natin kung orometer Japanese 1 o ito po Japanese orometer, alamin po natin yung lapad na deteksyon. Kung 1 meter by 1 meter yan, hahanapin natin yung gitna. Yung gitna po yan, doon po natin itutusok yung number 18 na magnetic wire. Kahit 1 inch, kahit 2 inch, kaya mahalaga po na kailangan susukatin mo yung lapad ng deteksyon. At yung natitirang magnetic wire, pag itinusok mo yung dulo dito, ilaladlad mo na ng papalayo yung mahabang magnetic wire. Dapat yan ay 40 meters o 50 meters. Dahil kapag naka-encuentro tayo ng malalim, tayo na po yung magdidesisyon kung itutuloy pa natin dahil napakalaking gastos nun. So mga kababayan, mga katids, kapag naitusok mo na po dito yung pagdulo ng magnetic wire at yung dulo, halimbawa po mga katids, yung tirang magnetic wire ay nakaladlad ng tuwid papunta sa waist, sa kanluran. So dito po mula sa detection ng aura ng gold, kapag nagawa mo na yan, wala po dito pupunta ka ng north 5 metro. Yan, ito mga katids. At nakaharap ka ng south, dito mo po yung gagamitin ang locator. Huwag ka pong maglulocate na naandito ka rin dahil black na po ito. Pabablock na yan, wala na pong aura na po dyan. Kaya mula po sa north, mula dito 5 meters pa paron, gagamitin mo po yung locator at doon na po yung magtuturo sa katawan ng magnetic wire. Ganon din dito, dito ka sa east, mula dito 5 meters pa paron, nasa east ka, sa south ka, so haharap ka sa north. At pag kumaliwa po yan ang ating locator, so hahanapin mo na po yan doon sa katawan ng magnetic wire. Susundan mo na yan kung saan po yan nalulocate. So mula po doon, kapag nalocate po doon, halimbawa 10 meters, nandun po yung detection ng aura ng gold. Mula po doon paparito, yun yung metro na lalim. Ngayon po yung ilalalim natin pailalim. Ganun po yung paggamit ng magnetic wire sa pag-estimate ng lalim. Kaya napakahalaga po niyan na kailangan ini-estimate po natin yung lalim gamit po ang magnetic wire. Pero kapag manual mga katids, gamit nyo ang single antenna, mag-in-down rod mula po dito sa detection niya. Pag nag-cross yan, lalakad ka dire-diretso kung saan siya magkukross, yun po yung unang sukat na ilalalim mo. Pero kapag nakasapatos ka, nakachinilas ka, times 2 po yan. So mga kababayan, mga katids, naway nakatulong po ang munting video ito, lalo na po sa ating mga katids, sa ating mga kababayan na bago pa lamang po sa pagpasok sa pagtitreasure. So mga kababayan, mga katids, muli po maraming salamat. At palahin po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Mabuhay mga katids, maraming salamat.